I'm Jocelyn Petate from Bantay, Ilocos Sur, Orais, Bantay, Ilocos Sur. Kung narinig nyo na yung Bingbong Crisologo story, yun po yung sinunog ni Bingbong Crisologo. Ayun po, doon po ako pinanganak. Ayan, dalawa po kaming magkapatid. Ako po ang bunso, ayan, pero um, ang ate ko ay lumaki po sa lula namin. Ayan. Kasi favorite po nila siya. Unang apo. Ayan. 10 years old na po siya. Nung grade 5 na po siya nung ano, bale, kumbaga hindi kami nagkasama ng ah, na lumaki. Ayan. Kaya kumbaga parang favorite siya, lumaki siya sa marangyang buhay. Kumbaga ako napakahirap yung pinagdaanan ko din, talagang sobrang hirap. Ang bahay namin noon ay kawayan. Ayan, grabe. Alam nyo yung kawayan na tinidtid na kawayan, kumbaga. Tapos pag nahulog yung piso mo, kumbaga aabutin mo, sosongkitin mo sa baba. Yun, doon po kami, doon ako, kumbaga, nagsimula. Ayan, talagang hindi ko makakalimutan yung past na pinagdaanan ko sa buhay na kumbaga hindi mo talaga ay same tayo mens, ayan. Kaya kumbaga yun ay parang maalaala mo kaya na sinasabi nga nila, ayan. And then nung grade 5 siya, kumbaga syempre nadagdagan na ng apo yung lola namin. Kumbaga sabi ko sa tatay at nanay ko, bakit naman siya titira doon? Ba't ni na lang siya pupunta dito? Ang tagal na, hindi naman kami magkasama. Yon ang lagi kong sinasabi sa nanay at tatay ko noon. Ayan, ang tatay ko magsasaka, ang nanay ko nagbebenta ng karne sa vegan public market. Ayan. So, kumbaga nung nagsama na kami, every Saturday at Sunday, kumbaga, kasi ang nanay at tatay, ang nanay ko, kumbaga, kung sino yung pupunta sa palengke na at tutulong sa kanya, yun ang may pera. Kaya nag-uunahan kami na pupunta sa palengke para lang magkaroon ng pera. Yun ang ano namin. Pero sa nagdaan na ano na, kumbaga, lumipas ang panahon, kumbaga, ah, yung tita ko na nandito yung nasa Santa Catalina, namatay yung asawa niya. Kumbaga, lahat ng anak niya nandito sa Italy, tapos may anak siya sa US. Kumbaga, wala siyang kasama. Kaya naghiwalay na ulit kami ng kapatid ko. Ah, Kinuha niya ako, pinag-aral niya ako ng high school. And then, ito yung ano yung makakalkal talaga yung makakalkal yung nagdaan na ayaw mo nang balikan, pero para sa ating lahat talagang ayaw ko nang balikan, pero yun nga, sasabihin ko yung katotohanan na nangyari sa aking buhay. Ayan. So, kasi tapat ako sa mga leaders ko din na ano, kailangan malaman din natin kung ano yung lahat ng mga pinagdaanan natin. Ayan. So, uh, high school, nag-high school ako, then kinuha ng mga kapatid, ng mga anak niya yung tita ko sa dito sa Italy. Ayan. So, bale mag-isa lang ako doon. Tapos, may katulong ako na kasakasama. Ayan. So, syempre, yung dalawa lang kami, kumbaga, lang kami ng kasama ko. I can do what I want. Yun ang ano noon. Kaya, nung ano, maraming mga nanliligaw, mga ganyan. Ayan, kaya, so, nung after that, maaga po tayong naglandi. Sabi nga ni mentor Rowena, ganun nga, ayun. So, um,
second year college lang po ako, undergraduate po ako ng nursing. Ayan, undergraduate po tayo ng nursing. Sa tutulang may asawa po ako na nauna. Ayan. Aside from kay Mentor J na sa awa ng Diyos, yung sabi nga nila sa pangalawa, kung malas ka sa una, swerte ka sa pangalawa. Yun nga, yun ang ano nila. Kaya nung yun nga maaga akong nag-asawa, umalis na ako sa tita ko. Lahat ng hirap pinagdaanan ko. Super, ang hirap. Pero sabi nga nila, kung uh, ginawa ko na, nandun na. Kaya tumira kami parang pumunta kami ng Maynila, doon kami nanirahan, doon kami nagtanan, nagstay sa Maynila ng ilang ilang buwan. Di kami pumunta sa Ilocos. Talagang down na down daw ang nanay tatay ko noon. Kumbaga pinapla-blatter nila ako kung ano-ano. Pero takot nga akong bumalik sa amin. Takot kaming bumalik sa amin. Tapos nung bumalik kami doon, nagpakasal. Pero bago kami magpakasal, talagang nabugbog po ako. Nabugbog po ako. Kaya sabi ko nga sa sarili, sabi nga nila na wag nang ituloy ang kasal. Ang sabi ng mga kaibigan ko nun, ba't ka pa magpapakasal? Sabi nila, kasi binantaan po ako nung lalaki. Pag hindi ka magpakasal sa akin, papatayin kita. Yun ang sabi sa akin. Kaya na anuhan ako na magpakasal. Then, after that, dumating po nung tumira na po kami sa amin, na nabugbog po ako. Kumbaga, nagselos lang po siya kasi may sari-sari store po ako. Lahat ng hirap na pagdaanan ko, gumawa ako ng nagtitinda ako ng banana Q, ng mga Mickey, kung ano-ano, para kasi super. Gusto ko yung mag-strive talaga sa buhay. Ayoko yung umaasa sa parents ko na, kumbaga kahit na may asawa na ako, ayaw kong humingi sa kanila. Gusto ko ako yung magbigay sa kanila. Mm. Kasi yung nga nangyari sa akin, kasi sabi ko, gusto ko magbigay sa kanila, hindi sila ang susuporta sa akin. Yun ang nag-stay yun nung dumating yung isang pamangkin ko na uh, actually, wala akong anak, may ampon lang ako. Dumating yung pamangkin ko na galing Maynila na kasi nag-vacation po siya, grade 4. And then the second time na nag-vacation siya, 15 years old, pumunta sa akin, ate, pwedeng patulong. Gusto kong ipalaglag yung anak ko. Sabi niya sa akin, 7 months. 7 months, ipapalaglag mo. Sabi ko sa kanya, no, wag mong ipalaglag. Kung gusto mo, kung normal siya, iwan mo sa akin, akin na lang siya. Yun ang inano ko. Yun ang sinabi ko sa pamangkin ko. So parang ako ang naging biological mother. Ako talaga ang tumayong buntis siya hanggang sa 7 months inalagaan ko hanggang sa siya. Ako, naranasan ko magpuyat, naranasan kong maging nanay. Mas masahol pa sa nanay kasi talagang then nag-start ako, sabi ng tita ko, pumunta ka sa palengke, sabi niya, magtinda-tinda ka ng karne, sabi niya, siya ang nag-ano sa akin, sa awa ng Diyos, nung nag-ano ako, doon ko na blessing talaga, ang dami, may palwagan ako, kasi yun nga, ayoko ng ako na ang pinatigil ko yung nanay ko, ako na ang yung nanay ko na baon sa utang dahil sa weteng. Naranasan ko pang maabogado, mapulis kasi sa nanay ko. Ang daming utang ng nanay ko noon. Hindi ko talaga pero sa awa ng Diyos, lahat 'yun na ko. Yung ate ko naman nagpunta ng Taiwan, pero yung ate ko hindi siya kumbaga wala siyang pakialam sa mga magulang namin. Ganun siya.
Kumbaga, uuwi ng Pilipinas, parang happy-go-lucky. Yun ang ginagawa niya noon. Tapos nung ano na, naghiwalay kami, pumunta ako ng Hong Kong. Kasi may paluwagan ako na paragang, kumbaga, hindi ko naisip na mag-abroad. May kaibigan ako na galing Saudi. May hawak akong 60,000 pesos na palwagan ko sa ano kasi ang lakas kong magbenta. 4 o'clock, 4 a.m., 5 a.m. pumupunta na ako sa palengke. Ang sabi nga nila, ang sipag ko, ang galing kong magbenta. Yun ang ano nila noon. Sabi ko, nung ano na, sige, sabi ko, punta tayo sa Hong Kong, sabi niya sa akin, magpa-interview. Pumunta kami ng Maynila. Pumunta kami ng Maynila, sabi ng kaibigan ko, nag-video call kami, 'di ba? Yung ano may training na yung video call na ano, yung singsang tay chusan, sabi nila yung ano, di dalawa kami. Yung ano, tapos sasabihin mo na yun nga may binabasa doon tapos ano yung practice nga na ano pero sa awa ng Diyos pangalawang take two pa lang okay na ako yung kaibigan ko Diyos ko times 7 na hindi pa na perfect yung sinasabi ng ano kaya ako ang nakuha, siya hindi. Kaya sabi ko sa sarili ko, ba't naman? Eh ako ang ano, ikaw ang ano, dapat dalawa tayo. Di sabi ko ng ganon. Eh di after ano ang bilis. Sabi nila, may ano na, hindi ako nag-practice sa office na kumbaga parang katulong, hindi. Taga-Xerox ako. Taga-Xerox ako dun sa office ng ano, ng agency. After, ano, ang bilis, wala pang isang buwan, lumipad na ako, may pera ako. Yung 60,000, sabi ko sa sarili, ba't ka mag-a-abroad? Eh, ang lakas-lakas mo. Kasi yung ano, last ako, gusto ko kasi pag nagpapaluwagan ako, gusto ko yung last, para wala na akong problema. Yun ang ano, tapos yung ano na, nung nasa abroad ako, mas lalong nagloko yung mister ko. Nagloko siya, nagbabae. Yun ang ano, pinator ko pa sa Hong Kong. Nagpunta pa kami ng Wonder of the World sa China. 'Di ba? May ano doon na ano, pinagstay ko siya sa Chimchachoy 2 araw. Yun ang ano noon. Di nung ano na after that, di ganun talaga as in, parang hindi ko maano. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro it's time na talaga na pakawalan siya. It's time na kasi ayoko nga talaga sana kasi kumbaga martir. Kasi martir talaga ako. Yun ang ano ko. Sabi ng mga magulang ko, tama na. Tama na isipin mo ng sarili mo. Pero yung bata, pinalaki ng mga magulang ko, ayan, ni-strive, talagang pinag-aral namin. Pero hindi mo maiiwasan talaga. Siyempre, yung mga bata, binubuli siya. Siyempre, ang ano namin, anak ko, pero ang binubuli talaga siya, na talagang yung mga, pag may umaaway sa kanya, ay, ampun-ampun ka lang, hindi mo mama yung nasa Hong Kong, mga ganyan. So, na ano siya, na namulat yung bata na talagang hindi ko siya anak. Pero nung ano na, bumalik ako sa Pilipinas, nag-aral ulit para ano, pero talagang iniwalayan ko yung mister ko kahit papunta-punta siya. Talagang inano ko na ayaw ko na. Talagang sinabi ko sa sarili ko na isipin ko rin yung sarili ko. Kasi talaga yung nangyari sa akin, yung nabugbog, pasapasado ako. Pasapasa ako noon, pasapasa. Kasi pumunta lang kami sa Javier's market noon na ano, nahawakan yung security guard yung ano, umuwi kami. Hanggang sa kalsada pa lang, binubugbog na niya ako. Ganun ang ano, talagang super duper seloso. Yun pala, meron pala siyang ano. As of now, meron na rin daw asawa. Pero ang ano, pinag-aral ko din siya. Kasi habang nasa Hong Kong ako, pinagtapos ko po siya ng ano, ng computer. Kasi sabi ko noon, baka uh, siya din ang magbibigay ng ginhawa sa amin just in case in the future. Pero wala. Yun nga, nagtapos siya, ako hindi. Bumalik ako ng Pilipinas nga noon, nag-aral ulit, pagpatuloy yung nursing, pero hindi kasi sabi ng tita ko na nandirito, yung tita ko,
uh, may ano, sabi, may kunti akong pera na ipon. 6 years ako sa Hong Kong sa Kolontong. Kolontong ako, ano, sa Hong Kong, grabe, naranasan kong mabilanggo kasi nagdor-to-door ako sa ano, kumbaga magdor-to-door ako, nag-iipon ako ng forex yata, yun noon. Nag-iipon ako yung pangyawbag. Ah, yung ID ko na ano kasi na wala ko yung wallet ko noon. Tapos, nagpagawa ako ng bago. Yung dati, binigay pa rin. Sabi naman ng kasama ko kasi, gamitin mo muna yung bago. Sayang naman, tago mo yung bago, yung luma, gamitin mo. Yun ang ano niya. Na-control po ako sa central, kinuha yung ID ko, wala na silang makita. Kaya, yun ang ano, inano nila ako sa, grabe ang kitid. Nabilanggo ako ng 6 hours yata yun kasi tinawagan ko yung amo ko na yung ID ko na bago. Pinapunta yung bote, may ano ako, may kasama ako, may kakopya ako sa ano sa bahay. Siya ang nagpunta doon. Ano na 5 o'clock na ako lumabas sa ano kaya grabe. Ang kitid, parang yung ano mo lang hindi ko makakalimutan yung mga yon. Tapos, nung ano na nakapunta ako dito sa Italy, nga sabi nga yung ano sa awa ng Diyos yung pera ko na konti, umutang yung tita ko dito. Pagkadating ko dito, akala ko bayad nila lahat, hindi, inutang pala nila sa kumpas, yung sa dito. Grabe, pero ang ginawa ko sa awa ng Diyos, lahat ng sahod ko, ang lagay lang, allowance ng tatay ko, nanay ko, nagbibigay ako monthly. Yung sa bulsa ko lang, 50 euro lang kasi may apartment din, nagbibigay din ako kasi day offer nga ako dito. Yun nga. Kaya 9 months, bayad na ang utang ko. Yun ang ano. Yung second love life ko naman, mentors, yun ang kay Mentor J na nadala na ano lang siya ng text-text. Text-text naman siya ano kumbaga text-text naman ang kung saan ko nakilala si yung aking asawa ngayon na yung kumare ko, syempre, 'di ba, pag Sunday ah, wala pang cellphone na ano noon uso doon sa chattered na every Sunday bumibili kami ng mga yung kaibigan ko, bumibili kami ng mga sapman-sapman sa may ale-ale ng mga damit. Every Sunday yan, nagpapapicture kami sa Blackman or sa Chattered, di ba? Magpapicture ka ng umaga sa hapon, makukuha mo na yung picture, di ba? Ang ganda. Then, umuwi yung kumare ko sa Pilipinas. Nakita ni Mr. J yung picture ko, gusto ko siya, sabi niya, binata yung mister ko, gusto ko siya, sabi niya. Di, nung ano, pero ano na, kumbaga talagang as in wala na yung una. Talagang ayoko talagang relasyon pa. Pero nahulog ako ng bangin. Yun ang nahulog ako sa bangin. Yun ang ano, kaya yun text mate, grabe. Nagtitinda ako ng palengke. Pumupunta siya bumibili, hindi ko alam, hindi ko kilala siya pala yun. Siya pala yon na ano, pero ang ginawa ko kasi nagtataka na ako kasi may kasama akong pamangkin na nagpupunta na. Nagtataka na ako, siya yata yung ka-textmate ko Ba't naman? Kasi sabi ko sa kanya, ba't di ka pumunta sa bahay? Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa bahay kasi gusto ko naman makilala ng nanay at tatay ko, gumaganon ako. Grabe, ang ginawa ko kasi nagtataka na ako kasi laging pumupunta dun sa palengke na bumibili ng karne. Ang ginawa ko, kinuha ko yung cellphone ko, pinag-ring ko, siya pala yun. Siya pala yun. Kaya, ayun, mentors, yung kwento ng buhay ko na, ano, ayun. Tapos, yung ampon ko naman, nung nandito na ako, kasi syempre ako naman ang, ano,
Legal naman talaga na ano, kinuha ko dito ng grade 1 ng ano siya nag grade 2 yata nung ano o grade 2 ganon. Tapos bumalik sa Pilipinas, nag-high school, bumalik ulit dito, nag-sekondarya, ganun po. Tapos nung ano na pero ano, may selos silang dalawa. Selos ang pagitan nung ano, parang hindi mo maintindihan. Selos yung sa asawa ko kasi kumbaga over ano ako work para sa ampun ko. Tapos kasi gusto ng mister ko hindi ako masyadong nagpapapagod kasi gusto rin niya kaming magkaanak ng sarili namin. Yun ang ano, kaya kasi nagmumotor ako kasi yun ang ano, stay in siya, patuloy ako sa kanya noon. Pag Monday or ano, nilulutuan ko yan ng Lunes hanggang Biyernes, naka-Tupperware na yan, hanggang ano yan, talagang hindi ko, kasi parang gusto ko talaga yung safe siya na may pagkain siya, ano, hindi ko, ano, kasi iniisip ko yung ano niya. Yun ang ano, yun ang ginagawa ko lagi. Siguro, kaya hindi kami nagkaroon ng anak kasi sa pagod, sa stress, yun siguro ang ano. Then, after that, nung magka-college siya, high school, after mag-graduate na siya ng high school, bumalik ulit sa Pilipinas kasi parang ano siya, mas lalong nagloko yung bata na napabarkada, ganun. Diyos ko, ang akala namin magra-graduate siya. Ang akala ko magga-graduate siya. Ah, hindi pala niya, ang mahal, grabe. Pinag-aral namin sa Maynila, sa St. Jude. Ang akala namin, ano ulit siya, hindi siya nag-ano sa St. Jude. Nag-ano siya sa STI sa vegan. Di 2 years yung ano niya. Tapos mama, isi-ship ko magpo 4 years para yung ano, sabi nga niya, yung sa computer. Di, sige, sige. Kumbaga, lahat ng luho binigay ko sa kanya. Mama, mag-aral ako mabuti, bilhan mo ko ng motor. Kahit ayaw ng mister ko, binilhan ko ng motor. Yan, lagi kaming may nag-aaway kami dahil sa bata. Yun ang ano namin. Kumbaga, binilhan ko ng motor, sabi niya mag-aral ako ng mabuti, hindi nag-aral ng mabuti. Yung second sem niya, sabi niya na graduate na siya ng March. Di umuwi kami ng March, tuwang-tuwa kami. Akala namin mag-graduate. Alam nyo, mentors, hindi po. Nung bumalik po kami, nung umuwi kami, akala ko graduate, hindi. Naka-uniform po, pumupunta, humihingi ng pera, hindi pala pumapasok. Matagal na. Hindi na pala siya nag-enroll ng second sem. Binilhan ko po siya bago yung 96,000 na ano noon na bagong motor yung ano yun basta nung ano alam nyo talagang ano siya umano ko sa ano sa lupa. Talagang hindi ko mapigilan yung umiyak ng umiyak kasi ang akala ko graduate, hindi pala siya graduate. Ayan, di after na naman that, bumalik kami dito. Sabi ng asawa ko, pabayaan na. Kasi ang problema naman, mentors, yung nanay ko, kawawa. Siya ang kawawa. Yung mga ani namin, binebenta niya, ganyan, pinapakilo, mga ganyan. Ganyan ang ginagawa ng bata noon. Tapos, bihira lang umuwi sa bahay, nag-uuwi ng mga girlfriends, mga ganyan, galit na galit daw yung nanay ko. Anong ginagawa niyo sa taas? Sabi niya daw na, buti walang mga, kumbaga mga magulang na kumbaga nagpunta sa amin na ipakasal siya agad. Sobrang bata sana siya na pinakasal. Ganun ang ano noon. Grabe, lahat ng gusto niya, cellphone, sapatos, mga mamahaling mga gamit na ano noon, naibigay ko po sa kanya. Talagang kumbaga, kahit na isusubo ko na, ibibigay ko pa sa kanya. Kasi dito, naranasan ko din nung wala pa ako dito sa I Am Worldwide. Kumbaga yung pagkasahod namin, sasaksak ko yung ATM. Yung ano, grabe.
mama ganito ganun. Yung asawa ko noon, yung dito, yung mister ko, lahat naman sinasama, gusto niyang mapalapit. Gusto niya talagang maging malapit sila, pero yung bata parang ang layo. Nagseselos siya. Selos na selos. Kung pumunta sila ng Eselunga sa market, lahat ng gusto niya, sige, kunin mo lahat. Bibilihin natin yan. Inuuwi niya. Ganon ang ginagawa ng aking asawa noon. Pero, kumbaga, siguro it's time talaga na, kumbaga, pakawalan ko na, sabi ko noon. May time na talaga na umuwi kami ng asawa ko. Dalawa kami, umuwi kami. Pero siya, nandito na. May trabaho na. Mentors, mula nung nagkatrabaho, grabe, kahit na isang McDonald, hindi man ako nilibre. Wala naman akong kasi, pero yung kumbaga, pakonsuelo sa ginawa kong sakripisyo, di ba? Kahit na hindi naman ako, kasi tuwang-tuwa nga ako kasi may pera na siya, kasi hindi ko na siya, hindi na galing sa akin yung mga gagastusin niya, yun ang ko. Tapos nung umuwi kami sa Pilipinas na nawala pa niya mentors noon ang nawala niya yung permit of stay, yung niya dito, yung permeso di soggiorno. Akala namin hindi na siya makakabalik dito. Nawala niya, pero alam niyo talagang ginawaan ko para ng paraan. Pumunta ako sa mga abogado, sa prefektura, kung saan-saan, judicial, mga ganyan. Nilakad ko yan, mentors. Umutang ako para lang magawan siya ulit ng papel na permesso di soggiorno. Yun ang ko. Bumalik kami ng Pilipinas. Yung pabalik-balik siya na na dito na talagang pera, talagang pero ako yon parang okay lang sa akin kasi kumbaga nakagawa ako ng mabuti para sa kanya sana. Ayaw na talaga ng kunin ang asawa ko dito kasi yung nga ginawa niya na hindi nagtapos, naging nabarkada siya. Ayun. Kaya ganun talaga ang buhay. Yun nga, yung nung umuwi siya, yung bata naman ang umuwi, sabi niya, ay hindi, kami pala ng asawa ko umuwi, dito siya. Kaya bago kami naghiwalay ng landas, yung ampon ko, 3 years, hindi na kami nagkita mula ngayon, mula noon hanggang ngayon, 3 years na. Pero nung sa pagpapatawad, napatawad ko na siya. Pero sa akin naman, kumbaga, ayoko na talagang makipag-communicate sa kanya. At least, sabi ko sa sarili, kasi kung makikipag-communicate ako, sa mister ko naman ang malabo, kumbaga kami naman ang magkakaproblema, kaya nagpili na lang ako ng isa sa kanila, yung asawa ko na lang, kasi kumbaga naging bastos na siya sa mister ko, naging bastos na siya sa akin, kaya total may trabaho na siya, kaya siya na lang. Ang mulat lang naman ng away namin, kumbaga, kasi parang bastos na siya eh. Nung nasa Pilipinas kami nagbakasyon kami. Sabi, sabi niya nandito siya. Tumawag daw sa lolo't lula niya. Christmas kasi nung umuwi kami. Lulo, sabi niya, ay Ralph, Merry Christmas, sabi daw nila. Tapos sabi daw niya, sige, uutang ako sa mama ko. Uutang ako ng Christmas nyo. Mama, pautangin mo nga ako ng 6,000, sabi niya. 6,000 pinautang ko, bigay ko sa nanay at tatay ko. Binigay ko sa nanay at tatay ko yung 6,000. Tapos, dito kasi may insurance din kami na IMG. Mama, pwedeng bayaran mo muna yung IMG ko. Di 2 buwan yung IMG niya, di 12,000 yon. Siyempre, may pera na siya, dapat lang bayaran na niya. Yun ang ko. E di, nung, nung kasi yung sahod ko sa amo ko, pag umuwi kasi ako, monthly niyang binibigay yung mga incentives ko sa kanya. Yung liquidation ko, yung perya ko. Gusto niya, monthly niyang binibigay sa akin para hindi ako mawalan ng pera, para hindi daw ako magkautang. Ganun ang ginagawa ng amo ko. Kaya yun ang edi hawak ng anak ko yung ATM. Siya ang nagpapadala monthly yung pera ko sa Pilipinas. Yun ang
yun ang binigay ko sa anak ko. Yun ang ano. E di nung ano na, monthly naman nagpapadala. Di syempre, sabi ko sa kanya, kasi siya naman ang nagsabi na isasama niya yung utang niya sa akin sa yung binigay ko na bale 12,000 nga yon. Hindi niya ano, next month na hanggang sa makabalik na kami. Pero bago kami bumalik, sabi niya sa akin, Mama, nakahanap na ako ng apartment, ihiwalay na ako. Di sabi niyang ganon. Di sabi ko naman sa kanya, bakit? Sabi ko sa kanya, ano bang problema mo? Hindi basta may nakuha na akong apartment, sabi niya. E di, o sige, sabi ko sa kanya, mentors, akala ko, bago siya umalis, 2 months mentors, hindi niya binayaran yung apartment. Kasi dapat siya talaga, ano, syempre siyang nakatira. Yung ano, di pagkabalik namin, akala ko binayaran niya yung ano. Pero ako naman, walang problema kasi ang laman ng baggage ko puro paninda. May extra naman akong pera kasi pagdating ko, may sahod na naman ako sa amo ko. Sabi ko, ate, sabi ko sa ano ng apartment, hindi daw niya binayaran. Umalis na. Umalis na siya. Mag 1 month na daw. Sige, ako na lang magbabayad. Yung ano ko, sabi ko, sige, kung gusto mong humiwalay, humiwalay ka na. Alam yung ginawa ko. Sabi ko, inano ko na lahat ng gamit niya. Sabi ko, okay na yung gamit mo kasi gusto ko nang ayusin. Inayos ko. Ayan, kunin nyo na lahat yung ano. Tumira, ang sabi niya sa akin, nakahanap ng apartment. Hindi pala. Tumira pala siya sa girlfriend niya. Doon pala siya ano nakisiksik yung nanay at tatay nung ano maliit lang din ang tinitirhan nila. Kaya kaya mas happy pa ako nung umalis na kasi hindi ko na problemahin ang paglalaba, pamamalansya, 'di ba? Yun ang ano ko. Kaya siguro hindi ko naman siguro kasalanan kay Lord na binitiwan ko na siya kasi nagawa ko na rin yung nagawa ko. So, yun lang mentors. Napahaba na yata yung ano. Grabe, Mentor Jocelyn. Pang MMK, tama po, Mentor Ligaya, no? Hindi mo akalain yung dinanas ni Mentor Jocelyn, no? Grabe, ang init na. Pinagpawisan. Grabe, Mentor Jocelyn, no? Pero yung question natin is ito po, no? So, since naman na, kumbaga nadaanan nyo na yung halos yung mga question na pwede na, possible na itanong natin sa iyo. Pero gusto ko lang bigyan talaga ng specific na ito yung unang question natin, no? So, si Mentor Jocelyn, as Mentor Jocelyn, no? Bilang anak, ano si Mentor Jocelyn? Paano maging Ako, ako mentors, mulat sa poll nung ako'y kahit nag-asawa, hindi nawawalan ng sa nanay at tatay ko. Kahit yun ang sinabi ko sa asawa ko na ano, monthly, binibigyan ko ang family ko, ng nanay at tatay ko. Kung may mga gusto silang extra na yung mula nung I am worldwide na ako, monthly yan na may barley sila, may choco barley. Hindi mawawala yan. Talagang sa akin, mas mahalaga ang nanay at tatay ko. Yun ako, ganun ako sa family ko. Sila ang deepest why ko. Gusto ko, uh, because of I am worldwide, mas marami pa akong maibibigay at madadala ko pa yung nanay at tatay ko. Kasi nakita nyo naman nung umuwi kami sa Pilipinas, nag-arkila ako ng van para lang maisama sila sa I Ambassadors. Kahit na sabi ni Mentor Elina, Mens, hindi ba ano, kasi yung nanay tatay mo, iba na lang sabi niya sa akin. Pero pinilit ko mentors kasi gusto kong maranasan nila na yung ano sa Maynila, yun ang ano ko. Talagang binilhan ko sila ng pinatahiyaan ko ng damit ng tatay at nanay ko. Yun ang tawa ng tawa yung tatay ko kasi ang sabi naman kasi nila, white na sapatos.
Yung ate ko, grabe kung saan-saan siya naghanap ng white na sapatos. Grabe, galit na galit yung tatay ko kasi ang sakit na daw yung paa niya. Sabi, sabi ng tatay ko nung nakakita ng mga naka-rubber shoes. Nakakita pala ng mga naka-rubber shoes doon sa event, mens. Nagalit sa akin. Sabi niya, pinahirapan mo ako. Sabi niya sa akin. Ayun po. Ayan. Ako Okay. talagang hindi nawawala. Lagi kong tinatawagan nanay at tatay ko, mens. Yun. Di ba nakikita nyo naman siguro sa My Day. Minsan pinupost ko talagang pag uwi ko, mens, gusto ko nanay at tatay ko laging nandoon sa bahay. Yun ang ano ko. Ayun. Kasi that's why, naintindihan ko na po, no? Kung bakit pilit mo talagang isama sila. Ay ko, kasi ano eh, may edad na rin talaga, mentors, no? Kaya marami pa talaga tayong hindi alam sa bawat isa, no? Ngayon mo lang maunawaan, kaya pala. Kaya para sabi, Mens, yung nakita mo noon na parang mahina siya, ngayon, iba. Kasi yung pagka-atake niya nung last month, ay 2 months yata. Kasi akala namin mawawala ng tatay ko. Hindi na daw mapakain. Ang ginawa namin ng ate ko, pina 3 times a day ko ang choco barley mens. Ngayon, ang takaw na niya noon. Ngayon, yung ano, ngayon nakakasulo na siyang magbiyahe, pumunta ng Pangasinan nung isang araw, nakilamay. kumbaga ano na So, talaga, napakabuti, no? Napakabuti niyo pong anak, Mentor Jocelyn. yun ang ano po. Yung actually mens, yung bahay po namin, was out po yun. Yung bahay po namin, bahay ko po yun. Yun po ay sinanla po ng mga uncle ko yung lupa na yun. Tapos ako po ang ano kasama ko po yung bale binili ko po yung bahay na yun sa bangko. Yung bahay po na nakita nyo noon, yun po ay galing sa Hong Kong. Yun po ay katas ng Hong Kong po. Yun yung nakita nyo po nung pinuntahan natin na may na ano na lang po ng kapatid ko na ako naman, syempre wala naman po akong anak. Kaya ano, kaya yung ate ko naman nakastira doon kasi sabi nga niya noon, tutulungan ko sana na magpatayo doon sa likod kasi sa akin naman din yun. Kaya sabi ko naman sa sarili ko, total wala naman akong anak, yung pamangkin ko lang naman, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na ipapaubaya ko na lang, yun na lang ang inaano ko, nandun yung tatay at nanay ko. Yun ang ano, kaya pag pero yung kapatid ko iba po yung ugali kasi parang ano siya, noon gusto niyang kasi wala nga siyang lupa. Gusto niyang hatiin daw namin yung bahay. Paano mo hahatiin yung bahay? Nakatayo na yan. Hahatiin mo yan Siya, hindi na lang ako nag-react kung ano man yung ginagawa niya, kung nag-extension siya or what. Tinulungan ko din siyang pumunta dito sa Italy pero wala siyang hindi siya pinalad. Naggastos din po ako ng 600 mo mahigit na napeke rin po siya kasi uh, siguro hindi po talaga siya swerte dito. Yes. Yun nga, sabi nga niya, pwedeng ah, bigyan mo na lang ako ng konting puhunan dito. Ayan, bumili kami ng isang makina lang ng tahian noon. Nakita nyo naman po, mens na ano na siya, talagang nagsa-silent millionaire na rin ang kapatid ko dahil sa mga souvenir po ng mga kaya kung sino sa inyo yung mga gustong i-promote ko na rin yung kapatid ko. Mga souvenir po ng bigan, mga ganyan, mga t-shirt, mga ganyan. Siya po ang nagsusupply sa Kalye Crisologo, nagsusupply po siya sa Baluarte. Siya po ang ngayon. Kaya yun po, hope na balang araw maging kasosyo ko na rin po ang kapatid ko. Yun Ay, ang sinasabi niya lagi sa akin. Umuwi ka na, kaya na natin dito. Yun ang sinasabi niya sa akin. Pero syempre, ayoko pong umuwi na walang sasakyan na maganda. ayun, no? Grabe Yun si po. Mentor Jocelyn, no? Napakabuting anak ni Mentor Jocelyn. Napakabuti niyo pong mens, no? Kung ako ay isang magulang din, mas hihilingin ko yung katulad mo na anak.
Grabe. Ibang klase kung magmahal. Hindi lang pati sa pagiging mabuting kapatid, 'no? Ginawa mo na talaga yung lahat para sa kapatid mo and ano talaga, dito ko nakikita ko yung napakaano mo, wala kang tinira. Kapag na Nakuha ko din siya sa Hong Kong, mens. Kinuha ko din siya sa Hong Kong pero na-terminate. hmm, Na-terminate po siya. Akala ko ano siya, bale 3 months lang siya. mm. Oo. Talaga siguro is yung linya niya is magnegosyo, 'no? Siguro po, oo. Ayun, Pero 'no? maganda na po ang trabaho niya ngayon kasi nag-around the Philippines po siya. Nakapunta na kung saan-saan. Kasi yung trabaho niya, yung mga parang mga indigent people, yung mga ganon. Hmm, Pumupunta sila sa mga urban places, mga ganyan. Northfield po siya, private. Pero talagang ano siya, libre lahat. Punta sila ng Boracay. Kasi sabi ko nga, pag uwi ko, isasama mo ako ha, sabi ko sa kanya. Kasi lagi siyang ano, pero hindi siya pala Facebook ba, nasa Instagram lang siya. oo. Pero talagang gaganda ng mga pinupuntahan nila. Hmm, ayun, 'no? Grabe si Mentor Jocelyn, 'no? Ayun. So, nakapakinggan na natin kung paano siya maging mabuting asawa, yung kanyang journey sa pagiging asawa, pagiging nanay. Grabe naman yung binigay niya, 'no? Kahit hindi galing sa kanya, pero yung pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang anak sobra-sobra. Pero yun nga siyempre 'no, hindi talaga natin hindi natin mapipilit 'no? Kahit actually yung naranasan mo Mentor Jocelyn is nangyayari din kahit mag-ina talaga. Kahit sa totoong buhay nangyayari talaga 'yan na sarili mo ng anak mismo lolokohin ka, 'no? Hindi lang wag mong isipin na, "Ay dahil ampon mo lang siya." Actually talagang nangyayari. Kaya kumbaga hindi lang talaga natin hawak yung desisyon ng isang tao o isang bata, 'no? Actually siya may isip na 'no kasi ano na siya, yun talaga yung kumbaga yung kanyang, possible na sabi mo nga 'di ba nabu-bully siya nung maliit pa siya, gano'n. Pero ano talaga, yung pagiging ina mo sa kanya walang Pero minsan nakakaiyak din kasi kumbaga kahit na birthday mo lang or Christmas, may magte-text sa'yo na Happy birthday mama, Merry Christmas. Kahit ganun lang, mens. Excuse. Sabi ko nga ayaw kong umiyak. oo 'no. Pero okay lang yun, tapos na. Hmm. At least Ganyan lang talaga. ano naman na, kumbaga naibigay mo na yoong, pagiging ina, yung tungkulin ng pagiging ina naibigay mo na sa kanyang lahat. Kaya wala ka ng, kumbaga wala ka ng guilt na puwedeng maramdaman sa ngayon kasi nga pinili niya na yung buhay niya na yun 'no. Pero sana 'no, pag-pray din natin na magbago yung isip niya na someday na malapitan ka niya. Na magbati ulit kayo, ilang years na, 3 years na kayong hindi nagkikita, na nasa Italy lang naman kayong parehas, 'di ba? Oh, Oo, mens. Pero yung mga magulang ng babae, nag-uusap-usap kami, mens. Sabi nga nila, gusto nilang mamanhikan daw sa amin. Sabi ko, mag-usap-usap na lang po kayo na lang po ang bahala. Yun ang sabi ko. Kasi noon, nung okay pa, kasi yung babae, taga Isabela, kasi ako naman, mens, syempre wala akong anak. Yung Mr. J naman, nung asawa ko, talagang willing naman talaga sana kami na talagang bigyan sila ng napakagandang kasal hmm, noon. Pero yun nga, nangyari na't nangyari, hindi naman, kumbaga, hindi niya binibigay sa amin, kumbaga, yung pagmamahal ba na gusto naming maramdaman. Kasi it's useless, malakas pa ako. Paano na kung tatanda na ako, di tadyakan na lang ako. Di mas magandang invest more for your future na lang. Yun na lang ang isip ko at saka yun na lang. ayun. So, thank you so much po 'no, Mentor Jocelyn. Grabe mentors 'no, sino bang hindi na maiiyak sa ganitong mga karanasan. Grabe na-touch talaga ako dun sa mga nangyari kay Mentor Jocelyn 'no. Kung maaari lang talaga Mentor Jocelyn 'no, salamat po, sa inyong pag-share ng inyong journey sa amin kasi mahirap, pinakamahirap kasi yung ise-share mo is yung mga bagay na ayaw mo ng alalahanin, pinakamasakit talaga yon 'no. Ayun Mentor Jocelyn 'no, so dito sa ating meeting 'no, ano naman yung puwede mong mai-advice sa amin 'no, sa pangkalahatan na 'no, sa ano, sa buhay,
papaano harapin yung buhay, ano yung pwede mong ma-share na wisdom doon sa mga, kumbaga, nakakaranas ngayon ng mga naranasan mo dati. Go ahead po. Yun, ako naman ang may papayo ko lang sa may mga ano, hindi naman masamang tumulong talaga. Pero bigyan na natin ng limitasyon. Kasi ako din napagdaanan ko talaga lahat yan. May mga pinag-aral din ako na ganun. Pero after that, ni message kahit na kumbaga simpleng hello, wala. Kaya if possible sa atin na nandirito, maging practical din tayo para sa ating kinabukasan sa pagtanda, ganun. Kasi hindi habang buhay malakas tayo, hindi natin alam kung kailan tayo nandirito sa abroad. Kasi maraming nangyayari sa mga nakikita natin na halos ibigay nila lahat ang mga sahod nila sa family nila. Kaya, if possible, kailangan din nating isipin ang ating kinabukasan kasi walang ibang tutulong sa atin kundi ang ating sarili din lang natin. Yun ang naging lesson sa akin sa hindi talaga masamang tumulong kasi meron marami akong ngayon nililimit ko na rin lang yung mga tinutulungan ko. Mas magandang itulong mo na lang sa magulang mo kaysa yung sa iba. Kasi kahit na sasabihin nila na ganito, ganon, uh, okay lang yan. Kasi hindi, kung magkakaproblema ka, hindi mo, alangan naman na hihingi ka sa Pilipinas kung nasa abroad ka. Kasi dito sa abroad, grabe, lahat, lamig, init, nararanasan natin. Yung homesickness sa family natin, yung ganun. Kasi minsan pag napagalitan tayo ng amo or ano, talagang maiisip mo sana umuwi na lang ako sa Pilipinas. Pero hindi pa pwede. Yun ang ano natin na mga OFW. Ako pwede talaga kahit na ano kasi hindi ako takot umuwi ng Pilipinas. Pero syempre, may mga pangarap din pa ako na gustong abutin. Hindi pa naman ako matanda. Basta ang ano ko lang talaga, hindi ako aabot dito ng 50. Ayoko na. Ayoko na talaga. Gusto ko yung simpleng buhay kahit na may mga malunggay, mga ano, okay na sa akin yan. Hindi ako takot kasi sanay ako sa hirap. Yun ang ano, kaya yun lang mentors, maging masinop tayo sa ano ng pera natin. Kung maging mautak tayo kung saan natin ilalagay ang pera natin, kung saan natin ano, yung mga debt investment na sinasabi nila, kung hindi pa masyadong, kumbaga, kung hindi pa kailangan na ano, mas magandang i-business mo na lang muna. Yun ang ano ko. Kasi sa amin talaga kumbaga nakita mo naman, Mentor Elina, yung bahay namin talagang, yung pintura, talagang ano na. Pero ako, wala pa naman kami sa Pilipinas, yun ang sabi ko, wag na muna. Invest ko na lang muna. Yun ang ano, yun lang, mens. Ayun, no, mentors, no? Ang ganda ng message niya. Unahin muna natin yung ating self. Totoo naman, nasa Bible din talaga yung mentor Jocelyn, no? Sabi nga di ba, yung ikalawang utos, love your neighbors as you love yourself. So, kailangan mo mahalin yung sarili mo kasi hindi mo kayang magbigay ng pagmamahal sa iba basta hindi mo mahal yung sarili mo. So, tama yung mentor Jocelyn, no, na talagang unang-una, mag-ano ka para sa sarili mo kasi mahirap magbigay kapag wala ka talaga. 'Di ba? Kaya, yun. Thank you so much, Mentor Jocelyn. Grabe naman talaga. Mentors, na-inspire po ba kayo, mentors, no? O nakaka-relate ba? May ganun ba kayong senaryo din na naranasan ninyo? Yung bang tipong binigay mo ng lahat, no? Hanggang sa, actually, talagang lahat no? Sa pagiging magulang, sa pagiging anak, magiging asawa, sa love life lalo, no? Grabe. Talagang ano ako sa'yo, Mentor Jocelyn.
Kaya yung mga may problema sa love life yan, love life yan. Kumbaga, wag kayong mawalan ng pag-asa pero piliin nyo lang yung kasi baka mas masahol pa sa una kaya ano. Ayun, 'no, piliin lang, 'no? Tingnan mo naman 'no, dahil nga sa sobrang, napakababuting tao niyo po, binigay sa inyo yung tamang partner niyo. Ayan, si Kuya Jay na yun. Ayan, 'no? Kaya thank you so much po Mentor Jocelyn sa Thank napakaganda, you rin. napaka-inspired na journey 'no, na kapupulutan talaga namin ng aral. Yung journey mo dito is from doon sa buhay mo na isinare mo sa amin ngayong gabing ito, 'no? Ako'y talagang ano Mentor Jocelyn, hindi ako makapaniwala 'no, na yung naranasan mong yun, grabe, ayan. Pero hayaan niyo po, 'yan si Lord na lang po yung magbabalik talaga sa inyong lahat and alam namin na nakukuha mo na 'yan 'no, nakukuha mo na utay-utayan. Siyempre kitang-kita mo naman yung pagkakaiba, 'di ba? Pero maganda yung sinasabi mo yun ano, hindi ka takot maghirap, kasi galing ka dun sa hirap. Yun yung pinakamaganda dun. 'No, ibig sabihin nasa ano ka pa rin, kumbaga yung iyong paa nasa lupa pa din, nakatapak pa rin talaga sa lupa. Wala kang makitang kayabangan talaga, 'no? Napaka-humble ni Mentor Jocelyn. Thank you so much po Mentor Jocelyn, 'no? Thank you, Grabe, Mens. grabe, pero inaani mo na ngayon lahat ng hirap noon, Mens. Totoo, oo, Yes, Mens. napaka-generous niya talaga, lalo 'pag nakakasama niyo sa personal. Napaka-generous niya, lahat ibibigay niya, ikaw lang talaga, "Eh, Mens, wag lang gan'to, wag ganyan." Hindi ganyan, ikaw na lang yung magsasabi sa kanya gano'n, "Mins hindi ganyan na, ano talaga tayo ganito lang." Pero once talaga 'pag siyang nasunod, ibibigay niya talaga lahat yung pagmamahal. Kaya nauunawaan ko siya kung bakit gano'n siya ka-generous. 'Pag nagmahal siya, bigay-bigay talaga siya. Wala siyang tinitipid, wala siyang kumbaga wala siyang inaano na, "Ay hindi dapat gano'n." Pero alam mo maganda yung lesson din na nakuha namin sa inyong Mentor Jocelyn 'no. Kumbaga bagamat naging gano'n ka na, talagang naibigay mo yung lahat, ngayon siyempre sabi nga, inuuna niya na yung sarili niya. Dahil walang ibang mag-aalaga sa kanya pagtanda niya kundi yung ngayon. Yung sabi nga dun sa IBP natin 'no, kung sino ano nakalimutan na kaagad yung IBB na yun. Walang puwedeng mag-alaga sa atin, aba sa English yun, 'no? Kundi yung tayo ngayon, yung present natin, 'no? Kaya isipin natin yung ngayon para sa future natin, 'di ba? Kaya yun, thank you so much sa mga nanay naman 'no, sa mga nanay na katulad ni Mentor Jocelyn na nagkaroon din ng anak na gano'n. Ayan, na hindi rin sinukuhan. Actually ngayon 'no, kahit ngayon 'no, ramdam natin yung pag-asa ng Mentor Jocelyn na sana bumalik yung anak niya. Na it doesn't matter naman kung 'di galing sa kanya yun, kadugo niya pa rin yun as in 'no. Pero alam niyo yun Mentor Jocelyn, saludo ako sa pagiging ina, sa pagiging ina mo dun sa anak mo. Ibang klase ka magmahal sa anak, ayan. And praying din 'no, someday baka bigyan ka pa 'no, ni Lord ng talagang galing sa'yo. 'Yan 'no, galing sa'yo and alam ko sobrang magiging isang mabuti kang ina. Kasi naranasan mo na kung papaano ka maging isang mabuting ina. Ayan, soon ma-realize din ng anak mo 'yan men 'pag magkaanak na siya, totoo 'yun. Alam mo Yun, Mens. Yun nga sabi nila. naniniwala ako diyan mentor, sa totoo lang. Kung ano 'yung ginawa mo Oo. sa magulang mo, mangyayari Mm. talaga sa'yo. Babalik din sa'yo. Yun ang sabi nila. Oo, kaya Pero friends kami ng mga parang inaano na nila, parang nagsisisi na parang yung anak nila kawawa, ganun. Kasi parang sarili lang daw niya ang iniisip. Parang yung kasama niya ngayon. Kaya sabi ko naman sa kanila, pasensya na kayo. Mga relatives nung pasensya na kayo, sabi ko. Kung total, ako hindi ko sinabi, hindi ko pinagkalat sa tao na ampon ko siya, talagang anak ko siya. Siya ang nagkalat, siya ang nagsabi na ampon siya. Kaya yun dun lumabas na talagang ampon siya. Ako hindi ko sinabi sa tao na ampon siya, anak ko siya. Pero ngayon, kung tinatanong sa akin, total galing naman sa kanya. Kung ano yung sinabi niya, yun po ang totoo. Yun po ang sinasabi ko.
Yun, ayan yun po, no? Pag-pray din natin, mabuksan yung isip at puso niya, no? Ayan. So, thank you so much po, Mentor Jocelyn, no? Thanks Ayan. everyone. So, yun lang po yung mga question na pwede ko ibigay sa inyo ngayon dahil yung journey po ninyo, sobrang na-inspire na po kami doon sa inyo pamula nung kayo ay bata pa hanggang sa ngayon magkaasawa, love life na, magkaroon ng anak, lahat-lahat na po kay I Am Worldwide. Ayan. So, ayun no, hanggang sa kay I Am Worldwide, talagang, kumbaga nakaka-inspire yung inyong journey po, Mentor Jocelyn. Thank you so much po, Mentor Jocelyn, at malaking karangalan yan sa ating team na mapakinggan yung iyong buhay, no, pang MMK. Grabe, no? Iniisip ko kanina habang nag-aano ka, nagsasalaysay, sino kayang pwedeng artista na gumanap sa buhay ni Mentor Jocelyn, no? Ibang klase yung kanyang journey, no? Kala May ko ako, nakapagsabi na sa akin yan, Mens, na ano, naisulat ko daw sa MMK ang buhay ko kasi talagang pang MMK daw. Pero successful, hindi naging na. successful ka na po naging successful ka na po kasi sa buhay. Kasi imagine niyo na, kasi lahat is natutulungan niya na. And millionaire na yan talaga si Mentor Jocelyn bago pa maging I Am Worldwide. No, millionaire na siya kasi talagang million din talaga yung kanyang price ng bahay niya. Sobrang laki. Mansion talaga yung bahay niya, mentors, no? Sa Ilocos, sa Bigan. Bigan ba? Ay, Bantay, no? Kaya, congratulations, Mentor Jocelyn, dahil sa journey mong yan, napagtagumpayan mo yung buhay. Ayan. Kaya naman, dahil nga isa kang bagong millionaire, kaya yung worldwide, isang karangalan niya ng ating team. Pride, ikaw yung isa sa mga pride ng ating team talaga, no? Ayan. Thank you so much po, Mentor Jocelyn. Ay, grabe, mentors, no? Ayan. So, congrats po. Ayan, sabi ni Thank you, Mentor. Mens.